topic ay pinapagatan ko siyang no regret in serving God. No regret. No regret. Hindi ko pinagsisisihan na ako'y sumunod sa aking Panginoon. Amen. Sa buhay niyo, may pinagsisihan na ba kayo? No. No. I don't know. Nagsisi ba kayo na kayo'y tinawag ng Panginoon? No, amen. Nagsisi sa kasayan. Siyempre, nagsisisi tayo sa kasalanan. Sa buhay natin noong hindi pa natin kilala ang ating Panginoon, may pinagsisihan ba tayo? Yes. Di ba? Marami. Mga desisyon natin. Kasi minsan, yung desisyon natin marupok. Di ba? Mali. We just rely on our own. Kasi sabi nga nila, sa taong masyadong nagmamadali, minsan nagkakamali. Amen? Samahan niyo ako magpagbukas in 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 10. Second Corinthians. Amen na po ba? Second Corinthians. 2 Corinthians 6 chapter 6 verse 1 to 10. 1 Corinthians. And working together. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na binibigay sa inyo ng Diyos. Amen. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinapakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Amen. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito ang araw ng pagliligtas. Iniiwasan namin makagawa ng anumang nakakahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita sa amin ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Kami hinagupit, binilanggo, at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, mapuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, naranasan namin magtrabaho ng malinis, mapuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kasalan, Hallelujah, Jesus. In purity and knowledge, Kasi in pagtitiis, patience, in kindness, kabutihan, in the Holy patnubay ng Spirit of God, pagtitiis, in genuine love, in the word of truth, basahin na lang namin, in the word of truth, in the power of God, by the weapons of righteousness for the right hand and the left, by the glory and dishonor, by evil report and good report, regard them as deceiver and yet true. Hanggang saan? And yet, we live And on. as unknown yet well known, as dying yet behold, we live, as punished yet not put to death. In verse 10, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet from possessing all things. Amen? Amen. Mahirap malabo ang mata. Amen? So sabi niya dito, ito yung araw ng salvation. Sino ba dito sinasabi na him? Sino ba siya? Him. Jesus. Diba? Jesus Christ. Kasi, Jesus refer us to on sin and for our behalf. Kasi, kung hindi sa Kanya, hindi tayo maliligtas. Di ba? Amen. Nagsisi ba ang Panginoon na tayo iniligtas niya? No, Di ba hindi? Kasi mahal niya tayo. Di ba?
ay hindi natin pinapahalagan yung bilang pagkatawag sa atin ay parang parang laro lang, di ba? Sa pagsisimba ba natin ay isa ba itong tradisyon? No. O extra ba lamang? Kung may oras ka lang ba? Sa pilitan? O pagkakataon lamang? Di ba, dapat tayo magsimba sa Panginoon dahil tayo'y tinawag niya. Amen. Hindi naman accidentally na tinawag ka, kundi nabibigay yung banal na espiritu upang dumalo ka, upang marinig mo ang kanyang mga salita. Di ba? Kasi kung araw-araw ay hindi ka nakakarinig ng mga salita, ay mabilis kang manghina. Di ba? Amen. True. Kasi sinabi niya in John chapter 9 verse 4, John chapter Chapter 9 verse 4. kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng may sugo sa akin upang habang may araw pa, di may araw pa, darating ang gabi kung kailan ay wala nang makakapagtrabaho. So sabi niya dito, habang may oras pa tayo, di ba? Kailan ba yung tamang oras na tayo magbalik sa Panginoon? Ngayon. Di ba ngayon? Today is the day of salvation. Diba? Yes, amen. Kasi kung sa buhay natin ay hindi tayo nakatuon sa Kanya, ay wala tayong magagawa. Lahat ng mga pagsubok, kasi dito, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin ay mararanasan natin. Di ba? Kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, ay mabilis tayong manghihina. Amen. Mabilis tayong masishake. Sa pagdinadaanan natin, ilan ba yung mga problema sa buhay natin? Continuous. Diba? Pag natapos yung isa, mayroon na namang isa. Minsan nga, ano yan eh, triple pa. Diba? Walang katapusan Amen. ang problema. Diba? Habang may buhay, may pag-asa. Amen? Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Kasi sinabi dan in verse 3 to 7, dito tinitest ng ating Panginoon yung pagtitiis natin, yung endurance. Di ba? Kasi hindi ka naman tatawagin ng Panginoon kung hindi ka bibigyan ng pagsubok. Bilang Christian, mas lalo tayong maging eager sa pananampalataya dahil hindi lamang Christian ang yung hindi makadaras ng problema. Amen. Mas higit pa dito as yung mga tinawag ng Panginoon. Amen? Kasi doon tinitest ng Panginoon yung pananampalataya mo kung hindi ka bibigyan ng problema. Kasi ang Panginoon hindi naman magbibigay ng problema na hindi mo kaya. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung capacity mo. Alam ng Panginoon kung hanggang saan ang kaya mo. Amen? Yes. Hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi mo kaya. Amen. Kasi ang tao, kahit alam na niya na hindi niya kaya, sige pa rin. Amen. Diba? Kasi ang tao, yung sariling desisyon lamang. Pero pag tayo nakikinig sa kanyang boses, ay hindi tayo matitinag. Amen. At igagayad pa tayo ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Kasi sinasabi din niya in James chapter 1, verse 12, pinagpapala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Yes. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinapangako ng Panginoon Amen. sa mga umiibig sa Kanya. Yes. So, napakasarap dito, di ba? Matapos mo malampasan
minsan yung mga pagsubok na yun, di ba gantimpala? Yes. Amen. Ano ba yung gantimpala na lalampasan mo? Dahil binigyan ka ng Panginoon ng lakas. Binibigyan ka ng wisdom para malampasan mo ang mga bagay na iyon. Amen? Kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng wisdom, o hindi mo nakikinig yung boses ng Panginoon, hindi mo malalampasan yun. Mas lalo ka pang magda-down. Amen. Diba? Kasi ang ano natin dito, yung presensya ng Panginoon at ang banal na Espiritu, ang siyang sumasama sa atin. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Sinabi din in verse 6 to 7, balik tayo sa main verse natin. Sa 6 and 7. May kaalaman, nagtiis, kabutihan, panugan ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang, panlaban at panangga. Amen? So sabi niya dito, namuhay tayo ng malinis. Yes. Purity. Pure. Amen. Sa atin ba, pure na ba tayo na nanampalataya sa ating Panginoon? Oh, amen. ng Diyos. Di ba? Dapat pure. Hindi malabnaw, hindi maligamgam, kundi totoong pananampalataya sa Kanya. Amen. Yung kaalaman ay nanggagaling din sa ating Panginoon. Amen? Patience, andun, nakasalalay din yung ating mapagpakumbaba. Kung mainitin ka, yung kalaban mo mainit, ay magsasabog kayo. Amen? Ang Holy Spirit, kindness. Ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng power, yung lakas na para malampasan natin ang lahat ng problema. Kung hindi mo kasama ang banal na Espiritu, ay hindi mo malalampasan. Mas lalo ka pang magda-down at magkakaroon ka man ng distress. Anxiety. Ang saya lang, di ba? Amen? Genuine love. Ito yung love na kahit mahirap, pero ginagawa natin. Amen. Nahihirapan na ba kayo na mag-serve sa ating Panginoon? No, amen. No. Di ba hindi? Kasi andoon yung joy sa puso natin because we love God. We love God. Kahit hindi natin gusto, pagkagustuhan ng Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Because God choose you, not a choice. Di ba? Sinabi ko na to dati, tinawag ka ng Panginoon, hindi lang bilang panakip butas, kundi tinawag ka ng Panginoon kasi anak ka niya. Amen? Oh, hallelujah, Jesus. Sinabi din in verse 8 to 10, sa main verse din natin, Naranasan namin para halang at ipahiya ang laitin at papurihan. Kami itinuturing na sinungaling. Gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala gayong kami. naranasan din naming marapatangan at mapahiya, ang laitin at papurihan. Kami itinuturing sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kilala ng marami. Itinuturing patay, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Amen? Sa 10, sa tingin namin ay nalulungkot, gayon kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman. Amen. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Amen? Ito yung
paborito ko. Amen. Di ba? Kahit marami kang pinagdadaanan sa buhay, masaya ka. Amen. Sagana ka. Hindi lamang sa material na bagay. Yeah. Di ba? Hindi sa salita mo. Kundi yung presensya ng Panginoon ang palaging sumasama sa atin. Amen? Amen. Ang tunay na buhay ay may pagsubok, ay dadanas na mula sa pagbabago, sa perpekto at pananampalataya, kung saan nakapokus ay hindi lamang sa laki ng problema, kundi sa layunin nito. Yes. Amen? Sino ba dito may sasakyan? Amen. Amen. Kahit brand new pa siya, yung tagang high-tech pa siya. Aslo, yung gulong niya ay Basta may gulong sa sakit. hindi siya naka-align. Mm. Anong mangyayari sa inyo? Anong mangyayari doon sa sasakyan? Here we go. Mababangga. Pag hindi naka-align yung gulong niya, kahit anong kamahal yan, kahit anong model pa yan, pag yung gulong niya ay hindi naka-align, anong mangyayari? Gewang-gewang. Hindi ka magkakaroon ng magandang Magkakaroon ka ng disgrasya. Mapaparuwara ka. Di ba? Minsan pa nahulog ka pa sa bangin. Amen? Sa buhay natin, dapat nakatuon, nakasentro, naka-align. Para diretso yung takbo ng buhay natin. Hindi tayo pagiwang-giwang. Hindi tayo yung atras abante. Dapat yung gulong, yung buhay natin ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ang pagsubok din bilang paghuhubog sa ating karakter. Mm. Hinuhubog niya yung ugali natin. Mm. Kung ikaw ba ay karapat-dapat sa Kanya, may transformation na ba sa ugali natin? Kung isang tapik lang sa'yo, ano yung masasabi mo? Kung may kainisan ka, handa mo ba siyang patulan? Diba? Kasi sabi ng Panginoon, unawain mo ang dapat unawain. Marami dito mga Kristiyano ang dito nadadali eh. Yung totally hindi nakakilala sa ating Panginoon, mabilis silang mag-init. Amen. Mabilis silang manghina, true character. Kahit na alam nila ang salita ng Panginoon, pag once nasagi sila, mag-aapoy. Pero yung totoong nakakaano ng Panginoon, yung totoong nanampalataya, yung tapat sa Kanya, kahit anong saging mo sa Kanya, kahit anong bato ibibigay sa iyo, kahit anong problema, ay lahat ay malalampasan. Amen. Dito tayo, di ba? Kahit anong pagsubok, inaano ba tayo yung sinisiraan, minsan napupost pa nga sa FB, minsan minumura, pero hindi tayo nagpapatinag, di ba? Amen. Dahil alam natin, yung tinatahak natin ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yes. Amen? Yung layunin ba natin sa Panginoon ay nakasentro rin ba? Kasi dito, sinasabi ng ating Panginoon, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ay walang imposible. Amen. Lahat ng kahirapan mo ay malulutas mo. Amen? Amen. Sa kagalakan sa gitna ng kahirapan, mag-i-enjoy ka ba kung marami kang problema? Sabi nga nila, parang baliw to. Di ba? Sasabihin nila, nasiraan ka na yata ng ulo, dami mong problema, pero patawa-tawa ka lang. Di ba? Iba nga dyan, patawa-tawa, walang pamasahe pa uwi. Di ba? Amen? Pero hindi mo makikita sa kanyang personality na may problema siya. Yes! Dahil yung presensya ng Panginoon ay nasa atin, nasa Kanya. Amen? Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Ang pagkakaroon ng paglago ay dito hinuhubog tayo ng Panginoon para mabago, para mas lalong mapalapit pa sa ating Panginoon at matuto doon sa mga pagkakamali natin. Amen. Kasi kung wala kang naranasan ay hindi ka matututo. Amen.
Hindi ka mababago kung lahat ng pinagdadaanan mo ay maliit lamang. Pero pag yung pinagdaanan mo na palaki ng palaki hanggang yung talagang, Lord, binuhos mo na lahat, hindi na ako makatayo. Pero dito ka binuhubog ng Panginoon na i-trust God. I-trust mo lahat ng mga pagsubok na ito, ibigay mo sa Panginoon at handa ka niyang sakluluhan. Di ba? Kaya nga, minahal ka niya, kaya nga, andito ka ngayon. Amen? Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Dahil kung hindi ka nagbabago, ay hindi panananahan sa'yo yung totaling pananampalataya kung hindi ka pa nagbago ng totoo. Amen? At hindi ka pa natuto sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Amen? Amen. Yes. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Kasi dito, ang sinasabi ng Panginoon, sagana ka sa lahat ng pagsubok. Ay nanguhulugan sa material na bagay, kundi sa espiritual na paglago, kapayapaan at katatagan na nakukuha natin habang pinagdadaanan ang lahat ng pagsubok. Amen? Yes. Sabi niya, dahil sa banal na espiritu na siyang patuloy sumasama sa atin. Kapayapaan at katatagan, kagalakan sa puso na kailanman ay hindi natin makukuha sa mundong ito, kundi sa Panginoon lamang. Kasi kung lahat ng ito ay malalampasan mo, biyaya ang papalit sa iyo. Amen. Kung patuloy tayo mananalig sa Kanya at patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon, walang imposible. Lahat ng pagsubok na ito ay malalampasan natin. Amen. At magkakaroon pa tayo ng kapayapaan at pag-asa ng galing sa Diyos. This is the word